Mga kapuso, patuloy na nararanasan ang mga pag-ulan sa ilang panig ng Luzon, kabilang po ang Metro Manila na nasa heavy rainfall warning. Dahil po yan sa lumalakas muling hanging habagat. Ayon sa Pag-asa, umiiral po ito sa Luzon at Visayas. Nahahata kasi ang habagat ng binabantayang low pressure area sa Silangan, Hilagang Silangan ng Batanes. Nananatili ang medium chance itong maging bagyo o tropical depression sa mga susunod na oras. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to moderate rain sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila hanggang sa weekend. May chance ng heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Unti-unting huhupang ulan sa Lunes, National Heroes Day. Nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa Zamboanga City at sa ilang panig ng Camiguin, Lanao del Norte, Surigao del Norte, Basilan, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur at Misamis Occidental. Tatagal ang nasabing babala hanggang alas 12 ngayong tanghali. Isinailalim naman sa thunderstorm watch ang malaking bahagi ng Visayas, Occidental Mindoro at Palawan. Ayon sa Pag-asa, posibleng magkaroon ng biglaang ulan na may kasamang pagkulog, pagkidlat sa mga nasabing lugar hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Kanya-kanyang silong ang maraming motorista at commuter matapos nga po ang biglang pag-ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kaninang umaga. Sa EDSA Camuning hanggang Cubao, halos mag-zero visibility na. Kaya ang ilang motorcycle rider sumilong na muna para hindi mabasa. Pabugso-bugsong ulan din po ang naranasan sa ilang bahagi ng Commonwealth Avenue. Ang ilang commuter nahirapang makahanap ng masasakyan dahil punuan ang mga jeep. Ganyan ang naranasan ng maraming motorista sa Maynila. Ang ilang commuter sinuong ang ulan para makasakay ng jeep. Malakas na ulan din ang naranasan ng mga motorista sa Marcos Highway at Aurora Boulevard. Gutter deep ang tubig na nagpabagal sa mga motorista na papuntang Katipunan sa Quezon City. Patay ang 6 na tao matapos tumaob at lumubog ang sinasakyan nilang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Ayon sa mga otoridad, mga katutubong aita ang sakay ng bangka. Base sa investigasyon, pauwi ang mga biktima nang makaranas ng malakas na hangin at alon sa lawa na nagpataob sa bangka. Galing sa health center ang mga biktima para magpabakuna at kumuha ng libreng pagkain at gamot. Sa 13 sakay ng bangka, 4 ang nakaligtas habang 3 naman ang pinaghahanap pa. Nagpapahirap sa search and rescue operations ang masamang panahon. Nagpabot ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng San Marcelino sa mga pamilya ng 6 na nasawi. Mahigit 200 bahay ang binaha sa Barangay Poblasyon Oeste sa Dagupan, Pangasinan. Ayon sa kapitan ng barangay, bunsod yan ng umapaw na creek at ang tuloy-tuloy na pag-ulan bunsod naman ng mga nagdaang bagyo at habagat. Karaniwang tumataas po ang baha sa kanilang lugar tuwing umaga hanggang hapon kapag high tide. Humuhupa rin naman daw ang tubig pagsapit ng gabi. Nakikipag-ugnayan na raw ang barangay sa City LGU at DPWH para maisaayos ang creek at mabawasan ang pagbaha roon. Hulikam sa Valenzuela ang pagsabog ng liquefied petroleum gas sa isang residential area. 3 ang sugatan, kabilang ang isang senior citizen. Balita hatid ni Gabriel Gonzalez. Bandang alas 9 ng umaga kahapon, binulabog ng pagsabog ang residential area sa Santol Street sa Barangay Bagbagin, Valenzuela. Sa lakas ng pagsabog, natumba ang motorsiklo sa tapat ng bahay at tumilapo naman ang maraming gamit. Maya-maya, maririnig ang sigawan at naglabasan naman ng ilang residente. Ang sanhi ng malakas sa pagsabog, LPG. Nalapnos ang iba't ibang bahagi ng katawan ng magkapatid na residente sa apartment at kanilang senior citizen na tatay na may sakit sa puso. Nakita ko po yung bayaw ko. Lumabas po ng pinto at sabi niya sa akin, tulungan mo si tatay. Pero ngayon po, 3 na po sila nasa East Avenue. Naka-ano po sila. Dahil kailangan daw pong i-intubate dahil sana lang nga po. Sumiklab ang apoy matapos ang pagsabog. Rumesponde ang mga tauhan ng barangay at bumbero. Nabutan namin doon mga nagpapanik na tao. Pinasok ko naman po kahit malakas ang usok. Tapos ako binubomba. Damay ang appliances at iba pang gamit sa bahay.
Kinukwento po sa atin nung kaanak ng mga biktima na yung LPG daw po ay nakalagay doon banda sa may lababo. Posibleng nagluluto raw po yung kanilang kaanak nung bigla po itong sumabog. Sa lakas po ng pagsabog, pati po yung katapat na bahay ng apartment ay nadamay. Ito pong grills na ito na originally nakalagay dito, natanggal. Yung bintana, kisame, ito. Tapos, yung mga bubog pumasok sa loob. Siguro ko, isa rin akong, pigsabing may injured. Hinala ng mga otoridad, posibleng may leak sa LPG na siyang naging mitsa ng apoy at pagsabog. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang nagpapagaling sa ospital ang mga biktima. Humingi naman ng tulong ang mga kaanak ng mga biktima. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Mga kapuso, narito po ang ilang tips para maiwasan ang sakuna mula sa pagsabog ng LPG. Ayon sa Department of Energy, ugaliing i-check kung may butas o sira ang rubber tube ng tangke. Dapat din daw itong palitan kahit isang beses kada 2 taon. Para masuri kung may tagas ang hose at mga koneksyon, pahiran po ito ng tubig na may sabon o liquid detergent. Tingnan kung may bumubula na senyales nga po ng pagtagas ng gas. Huwag itagilid, ibalibag o pagulungin ang LPG tank. Dapat ay laging patayo ang posisyon po nito. Huwag ilagay ang LPG tank sa closed compartment o saradong lagayan. Well-ventilated dapat. Hindi rin dapat nito kasing taas ang pinaglalagyan ng kalan. Huwag din pong ilagay ang tangke sa lugar kung saan may expose ito sa araw, ulan, alikabok o init. Ugalian din na i-off ang regulator ng LPG kapag hindi ito ginagamit para iwas tagas. Patay ang isang babae sa sunog sa isang residential area sa Quezon City kaninang umaga. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Rafi, patay ang isang babae 25 anyos matapos na matrap sa sunog sa 13th Street sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City kaninang umaga. Batay sa inisyal impormasyon mula sa mga arson investigator ng Bureau of Fire Protection Quezon City, nakitang labi ng babae sa loob ng isa sa mga nasunog na bahay. Ayon sa lalaking kasama ng biktima, may pagkakataon pa sana na makalabas na ang babae pero bumalik pa siya sa loob ng nasusunog na bahay. Sa ngayon, inaalam pa ang dahilan ng pagsiklab ng apoy at ang bilang ng mga nasunog na bahay. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na napula kaninang alas 8:44 ng umaga. Rafi? Maraming salamat, Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Hulikam sa Valenzuela ang street sweeper na nakaladkad ng kable na sumabit po sa isang delivery truck. Handa raw makipagtulungan ang kumpanya ng truck, gayon din ang Meralco. Balitang hatid ni Darlene Kai. Abalang maglinis ang street sweeper na si Cora sa Valenzuela noong Martes nang dumaan ng isang delivery truck at bigla siyang nakaladkad. Sa bilis ng pangyayari, humampas si Cora sa katabing poste at nakaladkad hanggang mapahiga na lang siya sa kalsada. Hindi malinaw sa video pero sumabit pala ang truck sa kable na siyang humila kay Cora na isa pa namang senior citizen. Agad isinugod sa ospital si Cora. Kinailangan siyang operahan sa balikat at naghihintay rin ng operasyon sa paa. Agad namang naglunsad ng investigasyon ng LGU. We're waiting for the full investigation kung paano po napulupot sa katawan po ng victim yung wire na ho yun at paano rin po na hook up sa bumper ng JNT without human intervention. Ang sabi ng driver, dumaan lang ho siya tapos parang nasabit at nahila. Ang malinaw daw sa ngayon, For me, it's negligence din ho ang pag-iwan ng mga wires na nakakalat lang ba, nakasabit o nakakalat po. No? Bawal ho yan sa Valenzuela actually po. No, this is also the reason why, Darlene, in Valenzuela we have an ordinance actually charging maintenance costs per pole, no, sa mga utilities companies natin because we want them to be responsible. pinatawag na ng LGU ang mga kinatawan ng JNT at Meralco. Sinisikap naming makuha ang kanilang pahayag pero ayon kay Gatchalian, aakuin umano ng delivery company ang anumang responsibilidad sa insidente. Nakatakda sila magbigay ng paunang 200,000 piso sa pamilya ni Cora para sa kanyang medical expenses. JT Express of course is saying na this is an accident talaga, no, kasi yung the driver that was driving the truck
is an experienced driver in that area, no, in Marolas. Kabisado niya naman po yung kalye na yun and hindi niya rin alam paano po yung alambre nag-hook sa likod ng bumper ng truck. Ang Meralco po ay kanina in-investigate ko rin ho. What we found out is number one, the pole is owned by Meralco. But the cable, which they even brought a sample, talagang Darlene, medyo makapal yung cable, talagang matigas, solid yung cable nito. Their statement kanina during the meeting is they don't own the cable. Iniimbestigahan pa kung aling utility company ang may-ari ng sumabit na kawad. Bukod sa tulong medikal at pinansyal, nangako rin ng LGU ng legal assistance kay Cora. Patuloy raw mag-iikot sa syudad ang mga tauhan ng Valenzuela LGU para siguruhin na wala nang nakalaylay na kable para hindi na maulit itong insidente. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang pahayag, muling iginiit ng Meralco na hindi kable ng kuryente ang sumabit sa truck at kumalagkad sa street sweeper. Patuloy raw nakikipag-ugnayan ng Meralco sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Tumutulong din daw sila para matukoy ang may-ari ng kawad na nagdulot ng aksidente. Mainit na balita. Pinalawig na ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, posible ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig sa gitna ng malalakas na ulan. Bukod sa NCR, apektado rin ng yellow rainfall warning ang Rizal at ilang panig ng Cavite, Batangas at Nueva Ecija. Mas malakas na orange rainfall warning naman sa Pampanga, Tarlac, Bulacan at ilang bahagi ng Bataan at ng Nueva Ecija. Nagbabadya o patuloy ang pagbaha sa mabababang lugar at malapit sa daluyan ng tubig. May bantahan ng pag-uho ng lupa. Isinailalim naman sa pinakamatinding red rainfall warning ang Zambales at ilang panig ng Bataan. Asahan po ang matinding pagbaha. May matinding banta rin ng pag-uho ng lupa sa gitna ng matitinding ulan. Tatagal ang red, orange at yellow rainfall warnings hanggang mamayang alas 2 ng hapon. Friday latest, balik action scene si Sparkle star Kelvin Miranda na mapapanood bilang bagong karakter sa GMA Prime series na The Master Cutter. Gaganap siya sa serye bilang si Uno Alcaraz. Level up daw ang mga eksena ni Kelvin na baon pa rin ang stunt routine mula sa pagganap niya bilang Adamo sa Encantadia Chronicles Sangre. Dream come true raw ito para kay Kelvin dahil makakatrabaho niya si Dingdong Dantes. Sa pagpasok ni Kelvin sa The Master Cutter, paano kaya maaapektuhan si Atoy at iba pang mga tauhan sa barangay Tabang Lupa? Subaybayan ang The Master Cutter sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Hindi natin alam kung isa ba siyang kalaban o kakampi. Ayan. Abangan na lang natin yan sa mga susunod na episode kung talaga nga bang sa panig siya ni Atoy o sa panig siya ng kalaban. Nais si Senate President Sherwin Gatchalian na humarap sa impeachment trial ang dating head ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica. Sabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, kay Lachica niya ibinigay ang confidential funds matapos i-encash. Ayon naman kay OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio, si Lachica at si Vice President Duterte ang nakakaalam kung paano ginastos ang confidential funds. Para kay Gatchalian, mahalaga ang testimonya ni Lachica dahil siya ang itinuro ni Acosta at Ortonio. Nauna nang sinabi ni Lachica na handa siyang humarap sa impeachment trial kung ipatatawag siya. Tingnan natin kung kailangan i-compel ng court na papuntahin siya dito. If you follow the money trail at pinakinggan mo yung mga testimonies ni Acosta, ni Ortonio, sa kanya talaga huminto ang money trail. Nauna nang sinabi ng prosekusyon na hindi na nila kailangang ipatawag si Lachica sa impeachment trial dahil sapat na nila ang pahayag ng mga naunang testigo para ipakitang mali ang paggamit ng confidential funds. Pumalag din ang prosekusyon sa pahayag ni Vice President Duterte na idinadaan sa theatrics o pagdadrama ang impeachment case na anyay walang ni isang hibla ng ebidensya.
Ayon kay House Prosecution spokesperson Zia Alonto Adyong, tila minamaliit daw ng bise ang mga hinihimay na issue sa impeachment trial. Umiinom ng alak habang pumapasada ang jeepney driver na yan sa bahagi ng Taft Avenue sa Pasay. Mabilis at delikado ang magmaneho ang tsuper. Agad natunton ng Land Transportation Office ang tsuper sa viral video na ipinost sa Facebook page ni MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go. Bukod sa lasing, inamin din daw ng tsuper sa LTO na gumagamit siya ng droga. May 3 traffic violations din daw ang tsuper na hindi pa rin nare-resolba. Inimpound na ng LTO ang jeep. Pinagpapaliwanag nila ang tsuper sa viral video at ang jeepney operator.